Hello, magandang hapon po sa inyong lahat mga katalong farmers, no? Mga kamatis farmers. So, ulitin ko from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. Kahit saan sulok man ng ating mundo, sa inyong lahat, isang napakagandang hapon po. So, ngayong hapon, mag-update lang po tayo sa ating talong. Okay, so yung talong natin mga kapwa ko ka-farmers, 18 days na po siya ngayon. Okay, so ito na po, no, ang mukha sa ating 18 days na talong. May mga bulaklak na, no, tapos malalaki na po sila. Okay, so kung tingnan natin pag mahapon, parang yung mga dahon niya ay nakababa. Pag umaga, parang nakatayo lahat. So yun, no, tingnan natin, no. So yun po. Okay, so maganda na po lang tingnan. So ngayon mga kapwa ko ka-farmers, mag-spray po tayo ng pang-control natin sa uod, kasi may marami pang uod na nakikita ko. Yung kumakain ng talbos ng ating talong. So kailangan natin to silang i-control. Okay, so 18 days, no? Tapos 17 days yung kamatis natin. So lalapitan ko sa camera para ipapasilip ko sa inyo mga kapwa ko ka-farmers ang ating tanim na kamatis. So yun po ang ating talong, sobrang taas po ang linya. Tapos yung sa puti, yun ang taniman po natin ng ampalaya. So ito na po ang ating kamatis. Maganda na po silang tingnan. So 17 days then may napapansin na tayong mga bulak. So yun po mga farmers ang ating kamatis. Okay, so kung tingnan ninyo, medyo yung planting distance, head to head, may mga farmers tayong nagko-comment na medyo daw malapit-lapit lang yun daw ang ating pagkatanim. So okay lang po, no, mga kapwa ko ka-farmers. So share ko lang yun sa inyo yung natutunan kong idea sa pagtatanim ng kamatis. Head to head, half meter. Tapos yung rotoro 2 meter sa amin. Pero dito sa bandang Luzon or sa part ng Luzon sa may Batangas, medyo hindi kagaya. Kasi pag ang kamatis sa amin, yung variety na Galaxy Max F1, sobrang tangkad, lagpas tao. Pero dito nakita ko ano lang, parang may aabot ka naman tao. Pero sa amin sa Zamboanga, yung ganyang kataas na poste, kaya din, no? Kaya din. Tapos yung isang puno kaya din magbunga ng mga 6 kilos hanggang 8 kilos. Kaya din sa isang puno ng kamatis. Pero dito, by the way, nakausap ko yung kaibigan natin. Masaya na sila pag mayroong 1 or 2 kilo bawat puno. Tapos 3 taniman ng kamatis ang nabibisita ko. Sobrang mahaba lang po ang kanilang kamatis. Ganito lang katangkad sa ating 17 days. Marami ng bunga. So siguro sa pag-aalaga siguro. So tama ka ka-farmer na nag-comment, medyo malapit-lapit lang yung pagkatanim natin sa kamatis. Pero sa akin okay na rin, kasi yung natin malapad naman ng konti. Pero in-adjust ko to ng kalahating metro, no? So dapat sa kamatis 1 and 1/2 meter yun ang tama. Pero lang 1 and 1/4 meters lang sa akin. Pero okay lang yun mga kapwa ko ka-farmers, wala namang problema. So kung tingnan natin, no, maganda na. So pakitik note 17 na days ang ating kamatis. Tapos may napansin akong mga bulaklak sa talbos. So madali lang sila. Okay, so pag ganito mga kapwa ko ka-farmers, maganda to, no. Applyan natin ng mga foliar, no. So yun, pag malayo siya, medyo po, parang nipis. Pero pag lapitan po natin sa cellphone or sa camera ng cellphone, maganda na po siyang tingnan, no.
So yun po, no. Pag malayo-layo ng konti, medyo ano lang siya, pero balak ko kumapal pa din siya. At kaya din siguro mga maabot yung ano natin. So yung ginawa nating balag para itayong yung mga kamatis, ano lang, parang lagpas ng tao, konti lang, mga ano siguro nasa mga simula doon hanggang doon, mga nasa 5 feet or 5.5 feet. Yun siguro mga ka-farmers. Okay. Okay, so magadepende siguro sa pag-alaga, kasi yung nakita ko na kamatis nila marami ng bunga, kaya sa isang puno ng 2 kilo, ganyan ang katangkad. Yung nagpunta ako sa may Tayabas, Quezon, parang ganyan siguro. So ito mga kapwa ko ka-farmers, kung dadampalin natin, tingnan nyo, parang nasa magtatlong dangaw na or mahigit kumulang, nasa ano ko na, baywang. So makapala po silang tingnan. Then hindi po tayo nag-pruning mga ka-farmers sa ating kamatis. So ang variety ng kamatis natin na itinanim dito ay Diamante Max F1. Tapos yung tanim naman natin na talong ay Calixto F1. Okay din, tapos tinalian ko. Parang pag may hangin, safety po. Hindi pa to natatapos mga ka-farmers. Baka bukas pa siguro. Okay, so sa lahat na mahilig sa ganitong usapin, bago tayo magtapos, hingi naman ako ng isang favor sa inyo. Huwag naman nyo kalimutan, no, mag-like and share at saka mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click naman yung notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko. Okay, so mega shout out po sa mga bago nating subscriber, mga bago nating viewers. Okay, ulitin ko, kahit sang sulok man ang ating mundo, magandang hapon po at mabuhay ang Magsasaka Pilipino. Thank you po, bye bye.